Tingnan natin kung may laman tong sinasabi niyang buhay pa tong si Cabral. Alright, here we go. Sige. Share. Sana. Ay, nakahiwalay pala. Okay, lights, camera, action. Tingnan natin kung may laman tong sinasabi niya. Nag-play na ba? Ay, hindi pa. Si Sandro. And yun na nga mga kaloys, nagtatanong ako sa inyo ngayon. Okay? Yan. Kasi yung pag-analyze natin dito sa mga reports, dito sa mga sources, nakakalap din natin na hindi siya well-proven. May cover up Analyze ang nangyari. So ibig sabihin nun, buhay na buhay si Cabral. Di ba? Kasi nga ang autopsy report ay hindi tumugma kay Cabral. Pero tumugma sa missing bride. Ha? Totoo ba yun? Hindi daw tumugma. Parang may nakita akong sinabi ni Remulla Mabsat, no? Ito, wala tayo. Sinabi ni Remulla, yung autopsy report, tugmang-tugma sa pangyayari sa mga katawan ni Cabral na talagang fall. Naluglag siya sa sobrang taas. Sinong bride to be to? Sabi mo. Putragis. Mamaya nagpapakalat na naman ng fake news tong taong to, anak ng kamote. Sige, tuloy. Diba? So, yan yung isi-share ko sa inyo mga. Tayo po dito ay nag-analyze lang. It's really up to you to agree or not. Okay, dito sa analysis natin. Kasi nga yung report ng DILG, PNP, NBI ay hindi nagme-make sense. Para tayong ginagawang bobo sa mga obvious na hindi nagme-make sense. Diba? Kaya ang tingnan nga natin kung may sense ka na. Tingnan natin kung may sense na itong si Bagong Lipunan, no? Okay, here we go. Tanungan natin mga kaloy sa ating live. Pakisagot na lang dito mga kaloy sa mga nandito ngayon. Panahon na ba na mag-ingat si BBM sa Remulla Brothers dahil ang galawan ay pumapabor na sa kalaban? Okay. Na 88% ng ating live viewers ay nagsabi na oo, ASAP, and then 12% nagsabi na hindi. So, ako mga kaloy, I wanna ask dito sa mga sumagot na hindi. Diba? I-comment nyo dyan sa chat box kung bakit sabi nyo na hindi. Dapat pagkatiwalaan pa itong mga Remullas. Gusto kong marinig sa inyo mga kaloys. Sabi ni Liz, oo ang sagot ko kung necessary at may sapat na basihan. Ayun, thank you po. Shoutout pala kay Ma'am Imelda, kay Alex Victor, okay? And kay Queen Anne, thank you po for joining. And kay Arjen, okay? At kay V. Soriano. So, eto mga kaloys, umpisan muna natin dito sa hakbang ni John Vic Remulla na itago yung crime scene. Bakit? Bakit restricted na ang area? Dahil ba maraming na curious na taong bayan na hindi inaccept yung ruling ni John Vic na tumalon daw? Diba? Kahit wala namang video, kahit hindi nag-make sense yung report, kahit yung picture ng katawan sa baba ay hindi talaga angkop sa tumalon. Kasi nagtago yung paa sa bato. Ano yun? Una siyang tumalon tapos may hinulog na laking bato. Kaya nasa ilalim yung kaya lang hindi tumama dun sa paa. Yun na nga, umiwas. Ang bato na po ang umiwas kasi ayaw daw madamay. Diba? Ayaw maimbestigahan ang bato kaya umiwas na lang siya. Nasa ilalim yung paa. Balikan yung analysis natin mga kaloys. So, bakit nga ginagawa ito ni John Vic Remulla? Kahit sabihin nila, PNP po yan. Well, sino po ang boss ng PNP? Hindi ba ang DILG? Si John Vic. Right? So, tapos, yun na nga. BBM, sisibakin na ba itong si John Vic? Right? Kaya ba niya? Yun yung katanungan mga kaloys. So comment lang kayo dyan mga kaloys. So sabi ni Sagittarius, mga DDS yang sumagot ng hindi. Okay. So umpisa natin to kay John Vic mga kaloys bago tayo dun pupunta na paano napatunayan, okay? Or nang dahil kay BBM at kay Sandro, buhay nga itong si Cabral. Okay, tayo po dito nag-analyze yan lang, okay? Sasabihin nyo kung hindi nag-make sense yung analysis natin, okay, tanggapin natin yan kasi tayo po dito nag-share ng opinion. Okay, hindi po tayo nagbabalita. Nag-share po tayo ng analysis sa mga balita na pinapamudmud. Okay. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary... Sige. Okay, sinishare sa tao. Sir Tony, hindi tayo maniniwala kasi kwan lang siya. Kumbaga opinion lang niya, hindi facts. Utragis na ko po. Sige, tuloy. Ang bayan. So ito mga kaloys, kung balikan nyo to, di ba ito yung inanalyze natin kahapon. Okay, ito. Ayan, di ba? So, balikan nyo kahapon mga kaloys, yung trending yung video natin o yung analysis natin kahapon and yun na nga, nakita natin dito, dito, naging Bisaya to. Nakita natin dito sa video na ito mga kaloys, nahagip yung sasakyan, okay, na ginamit ng driver at napag-alaman nga natin, base din dun sa consular, na may-ari ng gas, okay, nung dumaan, dito mga kaloys, okay, para medyo malinaw sa mga bago pa, okay.
So, eto nga, yan. Okay? Yan yung driver, di ba? Yan o, ito yung sasakyan. Yan. Okay, yan yung sasakyan ni Cabral. And yung witness, okay, or yung nagtanong sa driver ay yung counselor sa lugar na ito. Di ba? Pinakita ko na sa inyo sa ating previous analysis yung sinabi ng counselor. So, nagpark siya sa likod ng sasakyan, hindi niya makita si Cabral. Kasi kung nandito ka sa site mga kawis, kung walang mga sasakyan sa harap ng sasakyan ni Cabral, makikita niya si Cabral, yung posisyon niya doon nakaupo. Kitang-kita talaga. From gas station, makikita mo si Cabral kung nakaupo siya. Okay? O ngayon, Pinakita ko na rin yan sa inyo. At even yung mga media, di ba, sinabi nila, matatanaw mo talaga si Cabral kung nasa gasoline station ka. Ayun, yung driver, tapos dito yung gasoline station. Yan. So kung nandito ka sa gasoline station, makikita mo si Cabral. Okay? really? Ano po yun? Fact talaga yun. Okay? So how come Facts daw yun mga kabsat! Alak ng kamote! Paano mo napatunayang facts yun na nandun ka sa... Ako mga kabsat daw, tingnan na, pag nandito ka daw sa gasoline station, makikita mo daw, maaninag mo daw kung saan nakapwesto. Ang tanong, bagong lipunan, nasan ka ba ngayon? Asan yung facts na sinasabi mo? Napuntahan mo ba yung lugar na yan? Kasi ako, kaya kong puntahan yan anytime. Putragis. Wala na, kabsat talkies. Same old bagong lipunan, no? Same old, walang pinagbago. Sorry. Anak ka ng kamote, oh. Akala ko pa naman, totoo. Mga kabsat, wag kayo nagpapaniwala dito. Putragis. Lako po. Wag kayo nagpapaniwala dito. From anak ng kamote, halos lahat, alam nyo, every day, hindi naman every day, every week, dumadaan ako dito, mga kakabsat. Putragista ko po. Ang tanong ko na lang dito kay Bagong Lipunan, bago mo sabing facts yan, napuntahan mo na ba? Ang tanong, nasan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? At makapagsabi ka ng facts. Wala, sablay to mga kabsat. Ngayon pa lang sabi ko sablay to. Sabi ko na nga ba eh. Hindi mapagkakatiwalaan itong kwa na to. Balimbing talaga to. O sige tuloy. ang driver ay nagtatago? Pero in-explain ko na yan sa ating kahapon. Okay? Sa ating analysis kahapon na hindi nag-make sense. Pero yun na nga. The more na magkaroon ng... ang analysis mo, hindi yun facts. Ha? Sa'yo lang yun. Nasa tao na lang kung maniniwala sila sa mga pag-a-analyze mo. Putragis naman mga kakabsat. Ginawa ko pang subtopic to. Anak naman ng kamote. Oo. Sige, tuloy natin to. Numpisa na natin. Sige, tuloy. Ang dashcam, the more na magkakaroon ng photos, di ba, yung script nila ay medyo magugulo talaga. Magugulo kasi marami tayong makikita na detalye eh. So, from the gas station, papunta dito sa area na kung saan ay restricted na po. Okay? Ng part na yan, restricted na daw, absat. Okay. Ayan. Boom. Ayan si Cabral. Nakita niyo mga kalis yung point ko. So kung from here din, titingnan mo, makikita mo rin yung gas station. Okay. Even kung gusto mo i-verify, gamitin mo yung Google Map, mag-trace ka ng line. Ay, Google Map! Okay, hindi talaga, wala rin puno. Google Map pala yung source mo! Anak ka ng putragis talaga mga kabsat. Talaga maraming nabudol to ng mga loyalista eh. Wala mga kabsat. Ay mga kabsat, pasensya na mga kabsat ha. Sa mga naniwala dito kay Bagong Lipunan, ako na nagsasabi. Kanino kayo maniniwala? Siguraduhin nyo muna mga kabsat, no? Ito haka-haka lang, no? Analysis lang niya mga kabsat, haka-haka, walang proof, no? Ang proof lang niya yung mga ito. Kamote. Tragis. Mahagip daw. Mahagip daw. Based sa Google Map. Anak ng kamote. Anak ng kamote. Sa Google Map ka lang pala nag-base. Ha? Anak naman ng kamote. Ako nga mismo na taga Baguio, hindi ko kinukwento. Tragis. Ako na mismo, no? Na lagi kong dinadaanan niya. Tapos ikaw makasabi ka ng facts.
Ay, grabe, Tim. Absat. Okay, sige, tuloy natin itong kalokohan ni Bagong Lipunan. Di ba? Nasa gabal. Kitang-kita talaga. So how come yung driver ay nagtago? Ayaw niya makita si Cabral. So itong area na po to ay restricted na po. O ito po ang ebidensya kung bakit restricted na. Shoutout pala sa vlogger na nagka-cover, okay, dito sa area na ito kay Papa Ryan. So ito mga kaloys. Actually, si Papa Ryan, nakikita ko rin yan, Mabsat. Wait lang, pakita niya. Anak ng kamote. Wala nang silbi to, mga Mabsat. Biro mo, nasa 7 minutes pa lang tayo, no? Ilang minutes tong live? Itong live niya, 33 minutes. Puta, guys, walang silbi, Mabsat. O, ito si Cabral, Mabsat. Sige, punta natin yun. Nagtawa ako dito kay Bagong Lipunan. Makapagsabi ng facts sa kanyang opinion. Parang Banat Biden, no? Parang Byron Cristobal. Facts, yung opinion niya, facts para sa lahat. Kaya sabi ko sa inyo, ang hirap talaga magtiwala, no? Lalo na sa mga balimbing, bumabaligtad, tapos hinahanap kung kanino sila pwedeng kampihan. Anak, Papa Ryan natin. Hindi, kanto eh. Actually, kinumentohan ko din to eh. Ito. Buhay pa daw si Cabral. Putragis ng... Teka lang ha. Wait lang. Ito, pakita ko sa inyo. Punta natin si Papa Ryan. Actually, hindi ko alam kung taga Baguio, pero hindi eh. Kasi nakikita ko yung mga vlog niya. Ito. December 22, ito pinunta nyo. Ito. Pasok. Ganito mga paps, pupesto tayo ng pag-upo. Ganyan. Ganyan. Actually, dito pa lang, sinoplak ko na ito eh. Itong si Papa Ryan na to eh. Sige. Yan. Imposible naman na mahuhulog siya basta-basta nang ditutulak po. Oh, talagang imposibleng malalaglag siya. Ang problema doon sa dashcam, nakaupo siya dito. Sa between barriers, dalawang barrier to, di ba? Yung pinag-upuan mo at saka yung sa harap mo. Nandito siya. Ikaw din kasi puro ka rin chismis eh. Chismis itong source ni Bagong Lipunan. Kaya pala, no doubt. Po dito na mapupunta po siya sa ibaba. Kasi ang lawak po nitong space ng upuan niya. Ang laki po nitong barrier, itong semento. Oh. Ngayon, dyan ba siya nakaupo? Di ba nahagip sa CCTV na pinakita ni Bagong Lipunan? Nakaupo siya dito sa baba. Sa level ng kalsada mismo, hindi sa barrier. Nakaupo siya sa kalsada mismo, level ng kalsada. Pero kung may tumulak or tumalon, yan. Hindi po natin alam. Hindi mo rin alam. Anong alam mo? Anak ng kamoting Papa Kwanto. Tingnan natin itong kanya. Dito pala siya nag-base. Ito. Aba, biglang dumami ang followers. 91. Last nakita ko dito, ilan lang yung followers. Wala pang 90 plus followers to Ngayon, dumami na kaagad, no? Meron marami pinupost to. Sumikat siya dahil dito sa kano. Ito. Kay Cabral. Wait lang Mga post niya, Teka lang. Don't tell me, binura niya na yung post niya kay Cabral. Wait lang. Ako, ilang araw lang lumipas, Dami ng post, Teka lang. 1 week ago. Tingnan natin yung post niya, Mabsat. Dito po na nagbase ito sa si Bagong Lipunan, anak ng kamote. No doubt. Putragis. Maaninag daw si Kwan. Kakapsat. Paano niya napatunayan? Aba, nawala yung mga post niya. Bakit nawala? Ano to? December 25. Sige. Konti na lang. Baka malapit na. December 18. Paglabas sa 18. December 24. Naku, tagal na. Christmas na to. Ito. Ito na naman. Cabral na naman siguro to. Yusik Cabral. O yan Susukat kayo? Ano sinusukat nyo? Susukat silang kalye. Susukatan nila dito pa lang guys, Dito pa lang mga kakabsat, sablay na. Eto guys, ako na nagsasabi sa'yo. Dito pa lang asan dito yung gas station? Wala, hindi nga maaninag yung gasoline station dito. Ito pa lang mga kakabsat, sablay na siya.
Ng kamote. Yan oh. Kita nyo ba? Oh. Teka lang, asan na yun? You know, ito oh, andit. Merong parang kasi nag-curve yan eh. Nag-curve pa ganun. Hindi talaga mahagilap. Anak ng kamote ka. Putragis ka. Ay, nako. Ewan. Nandun sa dulo. Nagsusukat sila kuya. Oh, tingnan natin. Oh, ito pa, ito pa. Yung bato pong napakalaking yun, sa bato po tumama. Oh. Yung bato pong napakalaking yun, yan o. Grabe. Hindi ka nga talaga bubuhayin po dito pag pag tumalon ka dito. Kasi bato po yung babagsakan. Sobrang taas po nito. Ang ganda pa naman ng view dito. Sa bato po tumama. Yung bato pong napakalaking yun. Oh, ano pa? Dito dumami yung kanya dito eh. Sa Cabral. Oh, dito to. Ano ng kamote? Saan yung mga ibang videos niya? Wala na. Oh, ito to. Yusek Cabral. Oh. Anak ng kamote. Ito. Bumaba na mga pulis sa Soko at Soko. Walang silbi mga kapsat, no? Pero sige, tapusin natin to Tapusin natin tong kay Kwan. Tingnan nga natin kasi syempre nag-umpisa pa lang siya. Baka may alay natin, no? Tingnan natin. Let's see. Balikan nga natin si Bagong Lipunan kung may sense na. Kung may sense na siya. Ang kamote. Cabral is alive daw mga kapsat. Sige tuloy. Pati Niagara Falls ilagay niya. Taong bayan na bakit ganun? Tingnan nga natin bakit hindi nakita ng driver. Kasi sabi ng driver, tinandaw daw wala siya makita doon sa bangin. So, yun na nga, pinuntahan ng mga marit test. Tinitingnan din po yung pinagkamatayan ni Eko Yosek. Yan. So, few days na. Tapos, lately, ito na po ang nangyari. Okay? Bawal na pong mag-selfie o tumigil po yung mga motorista dito po sa Cannon Road kung saan. Kasi po, ito si Ryan po nagsabi na marami daw red spots. Okay? Na nakita siya dyan. Siya po, yung 2 million po yung views niya. Okay? At dahil siguro gusto rin i-verify ng ibang mga vloggers, pupunta dyan, di ba? Ayun na, kinordon ng mga kaloys. So may tinatago talaga. Di ba? Yan, no? Yung pinangyarihan po kay ex-Yusek Cabral. Mga kapsat. If the dust and bacteria in your home are increasing day by day and you want to maintain your health, check out this dust and bacteria removal. Tingnan niyo, sinabi niya. Yung pinangyarihan po kay ex-Yusek Cabral. Ayun, bawal na. Diba? So, ibig sabihin yan mga kaloys, meron yung may pulis na dyan na nakaabang. Okay, na magtataboy. For sure. Okay, delikado na po dito. Ganun. Oh, kita mo, galing na sa'yo, di ba? Delikado nga, di ba? Tapos sasabihin mo, nagtakpan. Panak ka na kamote. Diba? So, ibig sabihin yan mga kaloys, meron yung may pulis na dyan na nakaabang. Okay, na magtataboy. Meron pa yung mas nauna. Diba? Kinordon ng mga kaloys. Oh, kinordon na. So, may tinatago talaga. May tinatago daw mga kakabsat. Yun na nga, di ba? Kaya kinordonon para wala nang pumunta dyan. No? Kasi nga may nangyaring krimen dyan. Hindi may tinatago. Di ba? Anak ka naman ng kamoting kaloy ka, oo. Gusto niya mag-Cabral din, paparayan. Asa ng gas station, bukid na sa curb. Kaya ka na sa curb. Naku mga kabsat, naku po. Mga kabsat, ako na nagsasabi. Huwag kayo nagpapaniwala dito kay Bagong Lipunan. Balimbing to mga kabsat. Anak ng kamote. Huwag kayo. Sir Tony, pasensya na. Pasensya na. Huwag kayo nagpapaniwala dito. Or kung sino yung source na sinasabi nyo. Dahil sinabi ni John Vic Rimulya, sorry, hindi ko kinakampi si John Vic Rimulya, mga kabsat, no? Confirm yung autopsy report na may crack yung kanyang ulo dito left or right ata yun, yung kanyang rib cages talagang bagsak, yung pagbagsak niya sa bato, yun yung kinamatay niya, no? Confirm. At saka yung DNA nag-match kay Cabral.
And not unless mapatunayan nilang may picture, may video na nandyan si Cabral, doon tayo maniwala. Yung totoo na latest na December, na Christmas si Cabral, doon tayo maniwala. Pero pagdating sa ganitong chismis, opinion, at saka analysis ni Bagong Lipunan, huwag kayong magpapaniwala. Mga kabsat, ako po. Akala ko naman may laman. Putragis. Anak ng kamote. Anong conclusion nito? Tingnan ko nga anong conclusion ni Kan. Mahaba to eh. Diba? Yan o. Yung pinangyarihan po kay ex-Yusek Cabral. Oh, conclusion. Tingnan natin. Don't waste time. Oh, sige, So, go. punta na tayo doon mga kaloy sa inaabangan nyo. Diba? Na si BBM ang nag-prove na buhay si Cabral. Oh! Hindi lang si BBM, pati si Sandro, pati Really? Soko. Oh, okay. Oh, So, ito mga kaloy. Ito ang ating mga sources. Pero bago dyan, marami bilisan mo. vlogger, okay? Yan mga kaloy. Okay. Di ba naalala nyo na yung si Eric Yap, di ba, sabi pa si BBM na, frozen na yung mga asset nila. Sino bang BFF? Okay? So, comment kayo dyan mga kaloy. So, ito na mga kaloy. Ano yung basihan natin? Di ba naalala nyo 2 days ago, in-interview ko yung missing, yung groom ng missing bride. Diba? Pero bago dyan mga kaloy, tinanong ko nga siya, anong height? Okay? Anong height nung bride? 5'2". Okay? 5'2". So, ang ginawa ko, chinek ko yung autopsy kasi nga, ang daming dududa, baka yun yung missing bride. Okay. Right? Pero ang gusto nga ng PNP, ng QC, na parang, naglayas yan. May problema dyan or suspect dyan, yung groom. Parang ganun ipalabas nila eh. Right? Kasi, sino ba ang boss ng head dyan sa PNP sa QC? Di ba si John Vic din? Right? So, eto mga kaloys. Binalikan ko yung yung autopsy. Ayan, okay? So, ang height, ito small detail lang to pero siguro hindi nila nakaligtaan itong part na ito na very talaga important to verify talaga. Kasi ang inisip kasi nila nung una, hindi magdududa yung tao na accept na lang kagad si Cabral. So, siguro ito yung human error na nangyari. Oh, Okay? sige, go. So, sabi dito mga kaloys, yung body length is 159 cm. Di ba sabi ko nga kinonvert natin yan? Okay? Convert mo mga kaloys 5'2". Yun din ang sinabi ng groom na 5'2" yung missing bride. So, magkahit sila ng Okay, groom. sumugma na. Tapos nung tinanong ko ang nasaan ba kayo nakatira? QC. Ano yung sabi ng husband ni Cabral? Gusto nilang iuwi ang bangkay sa kanilang bahay sa QC. So same area lang po sila. Okay. Kung saan ang missing bride nakatira at saka si Cabral, QC. Pareho po sila. Wow! Ang So, galing mo sabi ko, naman! Ano ba yung pwedeng na malaman yung totoong height ni Cabral? Kasi possible din na pwede silang pareho ng height, di ba? So, nag-research ako mga kaloys. Guys, yung missing bride daw at saka si Cabral nasa isang place daw QC. Same place lang daw sila ng tinitirahan. Kaya yung according to this Bagong Lipunan mga kabsat. Putragis mga sorry sabi ko talaga sablay. Matagal ko nang alam sablay to pero talagang sablay na sablay pa din sa kanyang analysis mga kabsat. Agoy. Unang-una sablay ka, missing bride to be. Kaya nga missing bride to be. Yung high heels kabsat, bakit na sa high heels? Di ko pa napanood yan sa'yo. Kulang, di ko kilala yan. Malabo akong maniwala sa kanya. Kaya ka malabo talaga, malabo kasi sablay. Yung source niya, yung si Papa Ryan, sablay din eh. Diba? Kaya nga sabi ko, paano daw siya tutulak? Hindi naman talaga siya mahuhulog doon, di ba? Kasi hindi naman siya talaga nakaupo sa mismong barrier. Yung last na pinakalas bago siya talagang tuluyan, yung pinakalas, nakaupo na siya sa mismong flooring ng kalsada. Between the two barriers, sa paligid niya, left and right, barriers yun. Yung una, yung nag-selfie si driver, nakaupo doon si Cabral, pero safe pa. Diba? Pero ito namang analysis ni Bagong Lipunan, putragis. Maaaninag daw, makikita daw according sa kanya. Ang tanong, napuntahan ba niya? Putragis, nasa Pilipinas ka ba? Bagong Lipunan? Anak ng kamote. Kung di ako nakakamali, nasan ba to si Bagong Lipunan? Basta alam ko na insider na sa US, hindi ko sure kung nasa. Basta alam ko wala siya sa Pilipinas. Ang alam ko kasi based sa nga niya, may nagagawa niya. At saka sa mga nakabardagulan niya. Sino ba nakabardagul nito? Si Banat Boy. Di ba nagbabardagulan to? Si Banat Boy, tsaka ito noon. Anak ng kamote. Tsaka si Mami Peng, di ba?
tinuruan ni Mami Peng to. Kasi hindi marunong mag-livestream to eh. Si Bagong Lipunan. Si Mami Peng ang nagturo dito mag-livestream. Siya ang nag-introduce kung paano mag-live. Kasi takot to mag-livestream. Ay, Canada ba? O taga-Canada nga. Itong si Bagong Lipunan. Kaya mga kapsat, huwag kayo nagpapaniwala dito, no? Nabuhay pa itong si Cabral na sinasabi niya. Kasi para sa kanya, konti lang yun. Haka-haka lang niya, analysis lang niya yun, no? Walang proof, walang facts na proof, pero sa kanya facts yung kanyang opinion. Kasi aninag daw si Cabral doon sa pwesto kung saan nahulog si Cabral o tumalon o nagpakamali si Cabral doon sa gas, which is not true. Anak ng kamote. Umuwi ka muna ng Pilipinas, pumunta ka. Ako nga dito 15 minutes away lang ako sa lugar. Hindi ko nga kino-cover yun, putragis ka. Anak ng kamote. O siya, Babsat, ako po, mukhang wala rin lang silbi itong mga pinagsasabi dito ni Bagong Lipunan, no? Na pati si BBM daw, tsaka si Sandro, ano ba sabi Wala niya? akong makitang data. Okay? Kung ano talaga ang height ni Cabral. So ang ginawa ko, kaya kasi engineer pa tayo. Naghanap ako ng picture ni Cabral at saka ni BBM. At ito nga ang lumabas. Okay? Bakit kailangan natin hanapin si BBM? Okay? Kasi nga, known ang height ni BBM. Look at this. Just look at this. If this stuff dropped a few years back, plumbers would have been out of business. I'm going to tell you one last time. Ituloy. Okay. Sino makahula sa height ni BBM? Or alam niyo ba kung anong height ni BBM? Kasi from there, may estimate po natin. Kasi ang engineer, di ba yun parang we are trained to estimate. Ano yung closest value? Okay. So, yun yung ginagawa natin dito mga kaloys. So, ang height ni BBM, ayon na rin dun sa interview kay Sandro. Okay? Ito po mga kaloys. Pero yung unang na-research ko, ang lumabas, comment kayo mga kaloys kung kilala niyo talaga si BBM. Anong height ni BBM? Kasi kailangan natin malaman ang height ni BBM to know the height of Cabral. Kasi magkatabi sila eh. Okay? Kung 5'2 ba talaga? Diba? Kasi kung 5'2, baka kasi Cabral nga yan. Di ba? Pwedeng ganun. Pero kung hindi magkapareho na 5'2, kung hindi talaga 5'2 si Cabral, ayun na. Hindi talaga si Cabral. Yung katawan. Right? Sabi ba kayo? Sabi ni Liz, 5'6". Yan, bingo si Liz. So, doon sa autopsy, Mabsat, sinasabi niya dito, no? Sinasabi niya na 5'2 si Cabral doon sa kanyang autopsy. Diba? Doon sa autopsy, 5'2 yung lumalabas. Yung namatay, na tumalon. 5'2 yung height niya. So, kapag dahil ang kanyang perception, itong si Bagong Lipunan, ka-height ni BBM. Si Cabral at si BBM, magka-height. So, dapat magkaparehas. Yun pala, pag iba yung height ni BBM, hindi si Cabral yung nasa autopsy. Kasi iba yung, ano bang height ni BBM? Sige, natin. May sasabihin ako sa inyo, ha? Hindi nyo pa alam kung naka-heels? Naka-heels ba si Cabral dyan? Naka-high heels ba yan? Naka po! Sablay ka na naman! Naka po! Oy, Butragis, ito on the spot to, ha? On the spot. Sabi ng groom to be, any sinama daw yung mga paa ni missing bride, pero na-check daw nila, wala naman daw yan sinabi na groom na Bagong Lipunan. Sa picture, naka-heels. 5'4". Tragis ka, lakalag kamote, Bagong Lipunan. Hanggang ngayon, sa haka-haka mo, kaya ka namin pinagtatawanan eh. 6 po. Okay? So, ito ang source ko rin kung bakit 5'6 siya. Okay? 5'6 daw si BBM. Ayaw natin magkamali mga kaloys. So, Ayaw natin magkamali. Pero, sinabi mo na kung ano yung height ni BBM, yun din yung height ni Cabral. Tragis ka. Dito sa article na to, ayan, 5'6 si BBM. Ayan, approximately 5'6 ang height ni BBM. Okay. Tapos, dito naman sa mga kaloys, sa blog ni BBM, lumabas din na parang ganun nga. Okay? Wait lang ha. Ito mga kaloys, ang blog ni BBM with Sandro Marcos. Okay. Ayan. Wait lang ha. Ayan. So, dito mga kaloys, sabi ni Sandro, 5'5 lang daw siya. Okay, 5'5 si Sandro. 5'6 si BBM. Let's try to verify kung tama. Okay? Eto. Nung magkatabi si BBM at saka si Sandro, tugma nga. Okay? Mas matangkad nga si BBM kaysa kay Sandro. Okay. Ayan. Okay? So kung i-move ko yung cursor, ayan o. Di ba? Mas matangkad kasi tinouch natin dun sa scalp ni BBM. Hindi yun sa hair ha kasi usually pag ka talaga dun sa scalp, di ba, ng ulo mo. So, yun na nga, mas matangkad si BBM
kay Sandro. So, correct yun. 5'5 si Sandro, 5'6 na si BBM. Right? Agree ba kayo lahat? Sabi ni Mary, nilalaro na ni John Vic si BBM. Yun nga, the fact na sinabi ni John Vic na hindi daw dumalaw si Sara kay Madriaga, kay sino to? Kay Teves. At kanino ba under yung mga pulis? Kay John Vic. Ibig sabihin nun, pumapabor na si John Vic dito kay Sara. Right? So, yan mga kaloys ha. Now, alam na natin na 5'6 si BBM. Alamin natin ngayon kung anong height ni Cabral. Okay. Oh. So, balikan natin yung picture nila. Okay? Eto. Yun pang analysis natin mga kaloys ha. Analysis mo. I mean, O sige, tuloy natin to katangahan mo. yan, nag-imbestiga po tayo. Hindi po tayo. Wow, nag-imbestiga daw siya, mga kakabsat. Nakakaya naman Bobo, sa'yo. diba? So, ayan. So, magkatabihan sila ni BBM. So, kung 5'6 si BBM, Oh, so kung 5'6 si BBM, 5'6 din si Cabral. i-move natin yung scalp papunta na ano. So, anong height ni Cabral? 5'2 ba? Putragis. Tama na to. Nakamote. Kita mo, nakita ko na. Nakita ko na kung bakit sinasabi nilang buhay si Cabral. Sir Tony, ito tayo, magkon lang naman tayo, magkakasama naman tayo dito. Doon lang tayo sa facts, no? According sa kanila, Mabsat, si Cabral ay 5'2". Si BBM, 5'6". Dahil nagpa-picture si Cabral kay BBM at magka-height sila, ibig sabihin, 5'6 si Cabral. Dahil yung sa autopsy, 5'2 yung height nung namatay na yon. Asa ng logic doon? No? 5'2 si Cabral. 5'2 yung nagpakamatay. Kung nag-heel siya, high heel siya, nagpa-picture kay BBM, ano ba? So, ano yun? Nakapapaan? Nakatapatos lang ba si Cabral? Tandaan nyo, formal yan. Pag naka-formal event sa Malacanang, pwede ba? Ang naka-rubber shoes na flat shoes. Di ba usually pag mga babae, mga formal, ano yung nagamit? High heels, di ba? Formal eh. Anak ka ng kamoteng. Matindi ang formula. Sabi ko lang. Sabi ko ni Simply Talkies. O, di ba? Seryoso yun, mga kapsat. Una, napansin ko na, sinabi ni Talkies, maaninag daw yung lugar kung saan tumalon, nagpakamatay si Cabral sa gasoline station. Ang tanong ko na nga lang, napuntahan na ba ni Kwan? Ay, ako nga na palaging dumadaan dyan every week. Sabi ko, imposibleng makikita yan. Kung saan siya mismo. Ano yun, maaninag na gano'n? Ano, hanap niya. Ano siya, naka-drone tulad ko? Ipatataas ko yung drone para makita. Ganun ba yun? Kitang-kita sa video, naka-curve sharp curve pa. Pero nga, sabi nga niya, according to his lang daw yun, analysis. Kaya ma-upset ako nang sasabi, huwag kayong maniniwala, lalo na kapag isang tulad ni Bagong Lipunan. Naging member ng Soko si BG, matindi ang kabaliwan niya. Ay, putragis, nako mo, akala ko laman lang, Sir Tony, totoo yan. Confirm, sabi mo kasi kanina eh. Kaya sabi ko, saan nyo nga yung video? Kaninang source yan? Sinend naman ni Kabsat Infinite, andyan ka ba? Tapos sabihin niya, ito yung kanyang pag-analyze. Yung sa autopsy, dahil 5'2 yun, at may yung nawawala na missing bride, 5'2. Tapos yung nagpa-picture si Cabral nung buhay pa kay BBM, ang height ni BBM, 5'6". Tapos makikita sa picture, magka-height lang sila ni BBM tsaka ni Cabral. Kaya tayo pinagloloko ng mga ibang vlogger na to putragis. Makapag-analyze, iba! Putragis. Matindi talaga ang imbestigahan. Investigasyon. Ay, grabe. O siya, Babsat, putragis, kung mo tayo, lunch break muna tayo, no? Ako, meron pa akong 3 subtopic na gusto kong sana i-share. Pero sige, puputulin ko muna. I-cut ko muna, putragis. So, bakit yung chan ko dito kay Bagong Lipunan, anak ng kamotes, Wala talaga. Sabi ko sa'yo, sablay to eh. Sablay rin to mag-analysis. Anak ng kamote. Unang-una, hindi siya taga rito. Pangalawa, yung height niya, kinumpara niya doon kay BBM na 5'6". Na ang totoong height naman ni Cabral is 5'2". Diba? Na yun na din lumabas sa kwan. Kasi nga daw, dapat mag-height. Anak ng kamote.
Ibang klase, Mabsat. Tapos yung source niya, pinagtatawanan ko din yun, yung si Papa Ryan. Diba? Sinasabi niya, paano mahuhulog dito? Yan, layo-layo. Talagang hindi mahuhulog yan. Kasi yung nakita sa last na CCTV, yung rear, sa likod ng sasakyan ng CCTV, nandun siya nakaupo mismo. Sa mismong flooring ng kalsada, hindi sa barrier nakaupo. Talagang itong si Bago Lipunan, talaga lang makapag-content lang, may mga panloloko pang ginagawa. Nako po, umayos-ayos ka. Sa height na dali ang lahat. Talking is our dragis. Breaking news! Cabral, buhay! Dahil sa height. Nadamay pa si Sandro Marcos at si BBM. Anak ng kamote. Yan o. Yung sa akin, sinasabi ng kaibigan ko na Kapitolyo ay nakasaksi sa sinasabi ni General Torre. Hindi galing may BG. Ayun. Pero sa totoo lang naman, sakala tayo maniniwala kung buhay si Cabral, kung may video ng Christmas at itong parating na mga araw, kung may makita. Pero pag wala, wala. At saka sinabi na, yung DNA test nung namatay na yon match sa DNA test, no, sa pamilya ni Cabral. Kaya imposible yun, anak ng kamote. Gumagawa na naman ng mga ingay ito, mga garapatang to, ingay na parang libiste din, di ba? Yung buhay, yung patay, si Congressman Hagiron, saka sino na yun? Yung babae, namatay ng 2022, namatay ng 2023 yung lalaki Hagiron. Nasa insertion ng 2025, hindi man lang chinek, double check, triple check ni Libiste. O, talaga yun, napak-check siya. Anak ng kamote. O siya, Ma'am Sat, again, maraming salamat po. Lunch break muna tayo, anak ng kamote. Dahil bukas, busy-busy si Maestro, pero susubukan ko mag-livestream pa ng 2. Gusto ko bumawi guys. Ang dami ko talagang, ang dami kong kailangan i-share sa inyo. At saka dapat linawin, mga Kapsat. Hanggang sa muli, Happy New Year, mga Kapsat. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga tulad ng mga ganyang vlogger, mga Kapsat. Lalo na pag balimbing. Lalo na pag DDS, lalo na pag balimbing. Ako, mag-isip-isip kayo. No? Alright, hanggang sa muli, mga Kapsat. Maraming salamat. Elican, Tokis, Lin Mariano, Team Sports, Kapsat, Tony, Lin Mariano, sino ba nandiyan? Sa lahat-lahat sa inyo, maraming salamat po. Maraming salamat. Lunch break muna tayo. Hanggang sa muli, nice to be signing up. Bye-bye!